Alright mga kabosing, magandang hapon sa inyong lahat. Andito pa rin tayo sa sa Kapatagan kung tawagin namin nung araw. At naghihintay tayo ng takip silim. So ayan, magsa-sunset na. At malamig na ang panahon. Subukan nating ikutin to. Nag-short na ako mga kabosing kasi ang init eh. So try nating ikutin to. Yan. At continuation to ng mga video ko. At sana tuloy-tuloy ang wag kayong bibitaw sa stay tuned sa akin at wag kayong magsasawa na samahan ako dito sa gabing darating na to. Kung kakayanin natin ang matulog dito. Madali naman mga kabosing kung halimbawa hindi ko kayanin. Kaya ko namang lakarin yun hanggang doon sa baryo doon sa bahay ng kapatid ko at doon kami matulog. Sa totoo lang, sa mga panahong ito ay nakakatakot talaga mag-stay dito. Kasi ngayon po yung nagkakaroon po ng alert ang bulkang Taal. Pero nung mga bata kami, sanay na kami dyan sa putok ng bulkan yan. Kaya lang, kakaiba yung last na pagputok niya. Talagang naka-apekto sa mga taga rito. O yan. At pagka panahon ng tagulan, halos wala kang makikita dito. Talagang madilim. Wala maraming mga punong mga damo na sariwa. So ayan, malayo pang abot dito. Ayan. At marami pa rin talagang mga puno ng niyog na itanim namin na iwan namin noong panahon nandito pa kami. At take note mga kabosing, nabawasan pa yung mga niyog na yan kasi nung magkasakit yung mga niyog dito, talagang marami ang nabawas dito. Yung bang basta nagkaroon ng sakit ang niyog nung nakaraan nung mga nakaraang taon So yung ang iba naman na nakasurvive. So yan ang mga natira. Malayo pa yan papunta dyan yung kabila halos malapit na. Ayan, yung mga bahayang yan. Kaso hindi ka makakaliban dyan mga kabosing, makakatawid kasi sobrang lalim ng pagitan yan between dito at saka yan. So talagang hindi mo kayang tumawid. Instead na tumawid ka dyan, so ang tendency mo ipataas na lang para at least may madadaanan ka. Dito nga daw mga kabosing sobrang lalim na kasi yung lahat ng na-develop sa bandang itaas, yung mga Twin Lakes, ang mga baha po niyan dito bagsak pababa. Kaya siguro lumalim ng sobra yan. At wala na rin pong puno na sumusuporta na nakakasipsip ng tubig. Kaya lumaki ang, kung tawagin sa amin ay lagnasan yung lugar na yan mga kabosing. Ayan siguro mamaya wala tayong makikita dito at sasamantalahin ko pagkakataong ito. At ako'y nagpapasalamat at ako'y yung mga nanonood sa akin. Ito lang naman ang mga time na pwede ako makapag-vlog ng todo-todo. Wala tayong istorbo kasi. At ito lang ang tatrabahuin natin. At ito naman ay pinaalam po sa misis ko na mag-i-stay ako dito kasama yung anak ko. Bali dapat nga kami ay 3 mag-aama. So yung isa hindi nakasama at mayroon doon siyang activity sa school. So kami lang ang 2. Ayan. Ang nagtatrabaho dito ay yung mga pinsan ko at ito yung lupa pa nila. Tumbok na sila bang to. So yan. At tulad na sinabi ko, nung kabataan po namin ay hindi uso ang paglalaro. Talagang nagtatrabaho din po kami. Yung kabila ay medyo maingay pala pagkagantong panahon, pagkagantong oras.
Kasi yan po ay barangay na. Parang na-develop na. O yan o, may mga tugtog tayong naririnig. O. At ito po ay puno ng ano, kala mo puno ng kamansi. Yan na kung tawagin sa amin ay antipolo. Yang kahoy na yan. Ayan, ang gagala namin to ngayon. At nasilab. Basically ano, mas maganda itong nasilab kasi hindi ka mangingiming maglalakad dito. At ang sabi ng mga tao dito, marami daw ahas na cobra dito. So wala nga yung katatakutan. Nawa nang napakalinis. Ang silab pong ito ay nagumpisa lang doon, kumalat na hanggang dyan. At kung makikita nyo, siguro nung ito yung nasisilab, nasusunog ay talagang mataas. Kung mapapansin nyo yun, no? Tuyo yung mga dahon. At familiar din ako sa lugar na to, na nung araw ay talagang hindi to nalinis yung luubang yan. May kawayan dyan kasi nung araw. Kaya meron pa rin papunta dyan. Bali ano pa rin yan, gubat pa rin yan. So pwede kong sabihin na talagang hindi siya nag-develop. Hindi na-develop at bagkus laging gubat. Kung ako ang i-rate, parang mas maganda ng nandito kami, gawa ng malinis. Yan. Kung malungkot noon, eh ang tingin ko mas malungkot ngayon, gawa ng ano, naging gubat siya. Mabuti pa nga ngayong summer at patay yung damo. So nung magpunta kami dito nung month of December, sadyang ano, wala akong makita, kaya sabi ko ang pangit nitong lugar nito ngayon. Okay, di ba? Bali ayan po yung mga puno ng niyog na yan. Nung kayo umalis dito, wala po yan. Bali maliliit lang po yan. Bali mga anong yan. So nakakapanibago na dito ka aabuti ng gabi sa mga oras na to. At hopefully ang ating buwan ay wag ka munang lulubog ng maaga para at least maliwanag kami ngayong gabi. At yan ay makakatulong sa amin pagka sapit ng gabi. At maliwanag yan mga kabosing pagdating ng gabi. Imagine nyo yung mga kabosing, nung kami mga bata pa, wala yung ano wala yung totally, wala kang makikitang nakataas na ganyang kahoy o puno ng niyog. Basta plain, malinis lahat. Wala siyang wala siyang mataas na puno. Basta open na open siya, pati yung kabila. Kitang kita namin yan, mga side na yan. Pati yung mga taong naglalakad niya, kita namin. Ngayon wala kami makita. Takip na ng niyog. Pero siguro kung talagang madi-develop to o magagawing yung tawag doon, camping site, maganda rin to kasi marami mga bundok diyan mga ilalim diyan marami tarik na na ahonin diyan o yan. At alala ko rin ang bahay ng mga pinsan ko, mga tiyahin ko, na tingnan natin kung anong date kaya sila ginawa, kung nandito pa kaya. Tingnan natin kung maaaninag pa natin. O yan, anong basa dito, Rap? Real July 4, 1970. July 4, 1970 mga kabosing. Imagine mo ilang taon yun. Ilang taon yun? 2024 ngayon. Magkano yun? Ilan yun? 1,970 minus 2024. Sa year 2000, ang hina kasi sa mathematics. Sa 2000, ilang taon yun? 1970. 30? Tama ba? 30? 2000? Tama ba yun? 1,907. Lumabas tuloy yung hindi marunong sa yun yung mga poste nila.
30 plus 24 54 years old na yung tanking yan. At siguro yung mga date na yon 1970, talagang bata pa ako kasi nung panganak ako pala 5 years old nung gawin yung tanking yan. 5 years old pa lang talaga. At yung amin ay parang 1970. Tingnan natin mga kabosing kung anong year naman na igawa itong tanking namin. Alam ko halos nagkaparehas yan eh. Kung naon naman siya July, pero at the same year din ginawa yan. Kasi gaya-gaya sila kasi pag nagpagawa yung isa, gaya naman yung isa. Kasi sila magkakatubig, then kami walang tubig, kaya hindi papayag yung tatay ko na sila'y wala din. Ayun namang mga buhangin yan, talagang kami din na nagharakot dyan sa sa creek, sa lagnasan dyan, sa patig mga graba. Tingnan natin yung date nito, kung ano kaya ang date nito. Ibig sabihin 54 years na siya. 54, tama ba yun? Ito, tingnan natin. July, parehas lang. 6, 1970. Yun. 1970 plus 30 years nga plus plus 24, 54 years. Ako ay 4 years to 5 ng mga nung ginawa yan. Pero imagine mga kabosing, nagkakakot na kami ng buhangin. 5 years old. Mga mga edad na yon, nagkakakit na kami ng buhangin plus bato. Binibigyan kami ng sariling daan ng tatay ko, gawa ng matarik eh. Nagawa kami ng hagdan. Kaya natin galain itong papunta dito mga kabosing. At unti-unti na nagdidilim ang buong kapaligiran. At mamaya magagayak na tayo ng ating ng tutulugan. Sabi nung ng bayaw ko, sakit na ng ko, mabinti ko mga kabosing. Kasi nainitan na ako, kaya nag-short na lang ako. Ayan, ito ay palayo noon. Ang dami ang patag talaga to. Ang dami bunga ng siliguelas. Yung siliguelas ba to? Siliguelas na. Check mo. Ayan dami bunga, medyo madilim na mga kabosing. Mamaya at ito pala yung puno ng kamatsili na tikman natin kung hindi tumatak. Sasakit masakit. Ikaw nga. Tikman natin bunga ng kamatsili. Ito ang kinakain namin noong araw. Dilim na. Kamatsili. Uuhos siguro yung mga baka. Walang mainit. Sakit sa balat. Ayan mga kabosing, yung part na to ay mayroong puno ng kawayan dito dati. Then yung side na yon ay araruhan namin din sa kabila para
parang doon na sa suhin ko. Uwi muna tayo at tayo mag-aayos ng ano ng ating tutulugan. Nagtang ako mamaya ay mag video pa rin tayo. Tingnan natin kung kakayanin natin mga kabosin. Ba't ba hindi natin kakayanin? Tutulog lang naman sa gubat. At dito naman safety sa lugar na to. Wala naman dito masamang ano loob na pupunta. At kung meron man, huwag sila magtatangka. Delikado sila dito pag ako. Uwi na! Walang tubig dito. Kuya! Uwi na! Walang tubig. Bigyan tayo ng apoy, okay? Mag-ihaw tayo. Bitanin pa naman no? Uwi na, walang tubig dito. Napakadilim. Dito na kaya tayo mag-ihaw. Okay. Para maliwanag. Ayan mga kabosing, siga tayo dito para may liwanag. Dito naman wala naman problema ang pagsisiga. Marami kasing dahon dito ng niyog at saka bunot na pinagtalupan ng ano. So kailangan nating magtipid sa ating solar at baka mamaya mag brown out tayo. Wala na tayong gagawin kundi magsiga dito. Ano bang tawag nga doon, bonfire? Ayan. Medyo madilim na talaga mga kabosing. Siguro ang oras na ngayon, anong oras na? Pasensya na mga kabosing, medyo madilim na At ito pong 6:30 na mga kabosing. Yan ang apoy. 6:30. So ang 6:30 pala talagang dilim na, no? Mga alas 6 medyo maliwanag pa. Trap, yun pa dali. Para ano. Kaya lang dapat meron tayo aking ihawan. Kaya lang madaling maano yun maubos. Baka madali yung aking dali maubos. Diba? Yung gulok nyo. Ay rap, nasaan gulok nga natin? Kunin mo. Liwanag na Hindi naman makakalat yung mga kabosing kasi yung mga side na yun ay nasunog na kahapon o kanina. Kasi nung dumating kami medyo umuusok-usok pa. So yan ang sitwasyon natin dito sa Kapatagan kung tawagan namin nung araw. Kung tawagin din ng mga tao dito sa aming barangay ay ito ay yung lugar ng Kapatagan. At the same time na parang nasa kailaliman na Kapatagan. So first time kong after how many years dito ang inaabangan ko na na maranasan ko na matulog dito ng gabi. Napaulit-ulit na ako mga kabosing, sensya na at yun talaga yung ang biglang pumasok sa isip ko na na ma-experience ko bago man tayo tumanda ng tuluyan ay dito tayo matulog ngayong gabing ito. Siguro baka ewan ko kung mauulit pa to o siguro malay nyo magkaroon tayo ng content dito sa lugar na to, pero hopefully maulit pa ito mga kabosing.
Ayun mga kabosing, ito ang setup namin ngayon. Nag-iihaw kami at nagpapainit ng aming ulam. At may kanin pa naman kami. Yan. Ito. At salamat kay Aki at nakasama natin, nakatulong natin. Bali yan. Ayan. May solar naman tayo mga kabosing. Hindi ko lang alam kung saan aabot yung ilaw na yan. At titipid-tipirin na lang natin. Minsan naka flashlight na lang tayo para para makasurvive yung ating solar. At meron tayo wrap may charger yan kung sakali. Meron. Ayun, may charger naman yan mga kabosing. So ang ating iinit, saan kanin natin? Nandun po ako bukas. Wrap, kunin mo yung kanin para hindi hirap si Ayan. At mamaya ay maghapunan tayo at medyo mausok lang. Masaya ako at natupad ko yung yung pangarap ko na magkaroon tayo matulog kami ngayong gabi. So paulit-ulit na lang ako na tutulog ngayong gabi dito sa lugar na to. So talagang hindi ko naman lubos maisip na matutuloy ito eh. So kaya yung abang-abangan niyo mga kabosing kung anong mga kaganapan hanggang mamaya. At siguro daw mga bandang makalampas ng hating gabi ay lalamig na yung panahon dito. Bali magkakahamog na. Problema, wala tayong kumot. Baka tayo sipunin dito sa umaga. So nanghiram tayo ng kumot doon sa taas sa kapatid ko. Ewan ko lang kung matadala dito ngayong gabi. Pero kung hindi, wala tayong choice kundi magtiis na lang. So ayan. Abang-abang na lang mga kabosing at try natin, tingnan natin kung ano mga kaganapan hanggang mamaya. At hopefully makaraos tayo ng maluwalhati hanggang umaga. Kayang-kaya natin yan. At totoo lang mga kabosing, kahit nag-iisa ko, kaya ko matulog dito, hindi sa pagyayabang. Hindi tayo takot sa mga ganyan mga dilim. Mas takot pa tayo doon sa mga taong buhay na na nasa kabayanan niya gumagawa ng hindi tama eh. Talagang dito kasi kaya hindi ako natatakot dito mga kabosing. Dito kasi ako nagmula eh. Parang pamilyar sa akin nung lugar na ito, kahit umiba yung itsura niya. Pamilyar talaga ako. Kinakaya kong maglakad diyan. Naalala ko nun mga kabosing pag pinapagalitan ako ng tatay ko. Talagang nasasaktan na kasi ako sa palo. Nagtatago ako sa mga maisang kasi yan mga kabosing, mga gilid na yan eh. Diyan ako nagtatago sa mga maisang yan. At umuwi ako ng mga hating gabi, mga alas 2. Pag alam kong tulog na yung ang tatay, pag alam kong tulog na, doon ako nag-uunti-unting umuwi. Ayan. Kaya nasanay ako na hindi ako takot sa gabi. Ayan. At mamaya kakain na tayo. Ang ulam natin ay inihaw na inihaw na tulingan at tilapia. Ayan. Yung itsura ng ating paa mga kabosing, sugat-sugat na. Sakit. May tilapia pa doon? Meron po. Sa umaga. Yun lang ating hindi kaya masira. Hindi kaya masira yan? Wala nang yelo. Tapadala nga ako ng yelo eh. Hindi, asinan natin. Mga kabosing, nung nandito kami, ang palengking araw namin ay tuwing Sabado lang. So yung ulam namin na pinamalengke ni nanay ng nanay ko ay umaabot lang hanggang Merkules. So Webes, Biyernes, Sabado, ayan, wala na po kaming ulam. Kaya ang talagang inuulam na lang namin ay mga gulay. Kaya sanay tayo. At pag nagkaulam kami ng sardinas ay parang na kaming tumama sa sweet stick noon talaga. Ang sarap-sarap namin yung bang lata ng sardinas ay
natanggal ang laman pero tutubigan pa tapos ano, ihalo pa sa kanin. Talagang naranasan namin yan. Mausok. Yan. Try natin mga kabosing. Antabay tayo at tingnan natin bago tayo maghapunan mamaya. Baka may iga na yan? Nanay niya, no? Daddy, pero aliti pa ito yung lagi. Hinahanap yung ano? Daddy, hindi na wala init. Hanap dito yun? Tap. Ha? Oh. Asan kayo? Bilisan mo. Yan. Saan kayo? Nakain kami, oh. Ay mga kabusing. Ito yung hapunan namin. Ang usok. Ayan mga kabusing. Nag-shot kami dito sa ano, pampaantok at para ano, pampalakas din ng loob. Kasama namin si Ruel at saka si Aki. Ayaw ko kung darating pa si yung bayaw ko na nagpapadala ko ng kumot at mga ano kayang hamog dito. Tom Sawyer. Ano? Pampainit ng tenga para makatulog. Pero ako naman ay hindi ko naman galing para makatulog ay uminom ng alak. Pakaramdam ko lalo akong di makatulog pag umiinom niyan eh. At update na lang kayo mga bukas mga kabusing pagka ano sa umaga. Kung Rap, meron pa ba tayong mga battery dyan? Malakas pa? Tingnan natin. Pugo dito. Parang wala naman eh. Ang linis eh. Wala. Wala. Tara. Ano yung naligas sa mata noon pagka natatama ng ilaw? Oo. Parang si Ruel doon sa kabilang yun. Wala. Tara. Nabubot na eh. Ha? Wala man lang sa ano-ano. Ang
Yon. Nasa taas eh. Nakakita ba yan pagkagabi? Hindi sila? Nililiwanag yung mata ng taga-taga. Kahit aso. Kahit nga yung mga gagamba ano eh. Naliwanag na. Mga kabosing, wala tayong makita. Medyo malinis na kasi. Pero kung madamo to, siguradong titira ang mga pugo dito. Kaso ano, dilim, malinis. Namatay ang mga damo. Pero kanina, meron akong naano dito ng ibon eh. Wala. Di ba pugo yun? Yung huning yun? Kaya lang nasa gubat. Parang may tanim na to. Wala. So wala tayong makita mga kabosing. Bali nung araw ay minakisnaan mo ako na mga lumilipad na pugo dito. Kasi yung pugo mga kabosing halos kakulay ng damong tuyo. Kaya hindi natin makita-kita. Siguro nang hindi pa nasisilab to, marami. Kaso nasilab siya. Kaya wala nang mataguan yung mga ibon. May mga bunga pa pala yung kamatis dito sa ano. Okay. Binunga ako ng kamatis. Nagnanakaw po kami ng kamatis. Punta doon sila. Baka doon may nahuhuli si Roel. Pero kanina doon ako minabor lang ano eh. Pugo eh no? Sa bandaro. Nalingas ba ang mata niya pagka natama ang ilaw? Hindi makakita. Hindi, pero nakikita mo yung mata niya. Hindi makakita. Parang nakakislap. Patingin? Wala man lang. Yan ba'y talagang hindi siya nakalipad? Pag naano ha? Pag nabuburla. Abay oo nga oh. Yan oh, mga bossing nakahuli yung si Ruel oh. Ganito pala yung pugo. Payat eh. Paano yun? Dinakot mo? Oo. Paano mo nakita? Tinhan lang ganyan, lumipad. Tapos isinundan ko lang. Hindi, ibig sabihin yung mata niya pag natatamaan, nakaslap? Hindi. Hindi naman masyado. Ibig sabihin, hindi tayo makakita. Hinahanap natin yung mga liwanag ng mata. Ayan mga kabosi, nakahuli ng isa na parang isang gayat naman. Pero saan mo nahuli yan? Hindi naman sinasabi. Kanina? Oo. Tara. Wala na kaming makita doon. Tara. Pero hindi na sila bitaw. Oo nga. Nakahuli naman ang isa. At hindi pa kami nakahuli. Yun. Diba, ano yun? Pugo yun? Puno niya, kuwago. Ako ba? Kagaling mo manghuli. Wala kaming nahuli.
Ah. Oh. Yun. Yes, good morning mga kabossing. Umaga na pala. Medyo tanghali na tayong nagising. At ayan, mga kasama natin. Ayan, tulog pa. Gabi na tayo nakatulog mga kabossing. Siguro mga ano na, alas 3 na. Oh, past 3 AM na kasi medyo nagkain yung ayan. Masama yung pakiramdam. Good morning mga kabosing. Ayan, umaga na, malamig nga pala sa umaga. Kaya bangon na kaya. Mamaya mainit na. Ayan mga kabosing, nagsiga kami at medyo malamig sa umaga kaya ano, nagpainit tayo ng katawan. So, yun. Good morning. Ngayon po ay araw ng ano, linggo. At mamaya uwi na tayo. Siguro mga after lunch ay uwi na tayo. So ayan, kinaya natin mga kabosing na matulog dito ng gabi. Kagabi ay may dumating na mga yung bayaw ko at saka yung aking kasama ko si Ruel, si Bayaw Sani na nagkaroon kami ng kaunting inuman ba. Masarap uminom dito mga ako hindi nagiinom ako talaga mga kabosing sa Cavite, hindi niyo ako makikitang tumikim ng alak. Pero kagabi nagtry uli akong uminom ng gin po ang mga iniinom ng mga tao dito at okay naman, kinaya naman natin na uminom at ano naman, hindi naman talaga yung lasingan. Inabot yata kami ng alas 3 o alas 3:30 at bago rin ako nakatulog ay baka nga mag-alas 4 na. So nakatulog lang tayo ng ng puro mga oras na rap Anong oras na? Ha? Oras na? Ha? 5:52. Maaga pa pala. 5:52. Ibig sabihin nung nakakatulog lang ako ng mga 1 oras lang siguro. Mali. Bangon tayo magkasaing. Naku, ayun pa, nakatulog lang siguro tayo ng mga 2 oras, pero mahalaga nakatulog tayo kahit konti. At mamaya ay baka tayo ay papikit-pikit. So yan ang itsura natin mga kabosing. Tingnan nyo wala pa kaming, walang tubig kasi, walang hilamos. My goodness, parang hindi natin kaya ang ganitong walang tubig. Yung yung matulog ng gabi kaya, pero pag yung hindi man, wala man lang pang hilamos parang mahirap, medyo malagkit sa katawan. Ayate mag-aano na yung mag-aalma na yung kabayo dito na kinargahan natin kahapon. At kagabi ay
Talagang hindi naman masyadong madilim sa gabi kasi may buwan dito. Bali nung umaga siguro mga alas 2 ay medyo nagdilim na, nawala na yung buwan. Alas 3 yun, at unti-unti na nagbubukang liwayway na, sumisikat na yung haring araw. Good morning sa lahat. At ayan, kinaya natin mga kabosing. So tulad ng sabi ko sa inyo, kaya naman natin matulog sa gantong bundok eh. Kailangan ang di natin itatagal dito mga kabosing ay walang tubig. Mariose Ginoo. Tama yung mga paa namin mga kabosing, oh. At dumi. At saka yung mga ang sasakit, yung nasabi ko sa mga damo. Kagabi nanghuli kami ng pugo. At lamang kaming nahuli, pero yung kasama ko ay nakahuli ng ng isa. So hindi man talaga tayo mga marurunong manghuli ng ganyan. Kaya ayun, tagapanood na lang tayo. Oh. Ay, ito nga mahabang niyog na to. Ano ba yan? Namaya ay mainit na rin. Kaya hindi na tayo nakapag outro kagabi. Kaya ngayon na lang tayo mag-outro. Pero bago tayo mamaalam ay tayo gagala-gala muna na konti. Madungis na tayo mga kabosing. Yan ang problema. Yan ang hindi ko kakaya, yung walang tubig na panghilamos man lang. Ang daming bunga ng siniguelas tayong ulo, kulang sa tulog. My goodness, try natin sa kaya makadili siya ng tubig. Nawala na yung mga tibig dito. Marami sanang pugo kagabi, hindi kami makakita. Ano yung ang itsura namin mga boss, para kaming hindi naman talaga tayo sanay ngayong yung walang ganun na walang hilamos. Pero dapat lang natin nakayanin dahil ayan nga, wala tayong choice, walang tubig eh. Wala namang ilog dito. So talagang magtsitsaga tayo. Ganito pala to. Matanda ko to talaga, itong mga lugar na to. Lilinis siguro, tinataniman to. Ang aga natin magala at kinakailangan na natin magsaing at pagkakain natin ng hindi man talaga tayo kumakain ng almusal, siguro tinapay lang. Kaso wala namang tinapay dito, wala ring kinakailangan natin mag-adjust mga kabosing. Nagtatanong sila dito. Malinis pala to. Andito pa rin yung puno ng ng Taiwanak. Puno ng Taiwanak, ayan.
Yan ay ano, yun ay nung ako nandito, buhay, ano yun ang Taiwanak na yan. Medyo matanda na yan. So diyan kami kumukuha ng mga ano, ng mga kawain sa bahay. At kalimitan mga kabosing, yung mga sangkap ng amin ano, yung mga materyales ng bahay namin ay kawayan. Kaya diyan kami kumukuha. Marami ditong kawayan eh. Meron diyan. Oh. Tapos nawala na. Ayan pa. Dito marami dito. At yung pong pinatasahan namin, yung kinukuha namin tubig ay ano? Tawag dito. Maraming namatay. Oh, di ba? Ang ganda ng lugar na 'to, di ba? Pasensya na kayong mga kabosing sa itsura namin, sa itsura ko. Wala tayong choice eh. Talagang nandito sa bundok eh. Siguro mga 2 days pa para na tayong si Amugong dito. Wala nang ano, wala nang ano ang tawag dito. Wala nang baho ko na nga eh. Maluwas. Pero ano, masaya ako para sa mga experience na to at least nagagawa natin ulit. At alam ko naman kaya ko eh. So magluluto na tayo kung ano mang maluluto natin. At try natin maghanap. Wala na po kami lulutuin. So naubos namin kahapon. Yung konting ulam namin napulutan pa. Kaya wala tayong magagawa ngayon. Tingnan natin kung ano maluluto dito. Rap. Diba lawak niya no? Kung wala yung mga niyog na yan, ang ganda-ganda tingnan yan. So, ayan. Sugat-sugat na yung ano ko, paa ko. Mamaya ayan no. Gayak na kami. Batsi na kami, pakabiti na. At bukas ay trabaho na ulit tayo. Talagang as usual, kinakailangan natin ulit kumayot.